Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Laging usapan to, mas okay ba na magtrabaho sa probinsya o sa Maynila? Marami ang naguguluhan, kaya today pag-usapan po natin ang pros and cons. Una, pag-usapan muna natin ang cost of living. Saan ba mas matipid? Una sa lahat, malaki ang factor na tinatawag natin na cost of living. Yung tubig, upa, kuryente, diba? Pamasahe. Sa Maynila, halos doble po lahat ng gastos po natin. Kaya kung gusto nyo mas mababa po ang tinatawag nating cost of living, syempre mas maganda sa probinsya. Kaya ang goal po natin ay hindi po kung magkano ang ating kinikita, ang mahalaga rin kung ano ang natitira. Kaya mag-compute po tayo. Pangalawa, sweldo at opportunity. Syempre naman, mas malaking income potential pagdating po sa Maynila. Mas maraming malalaking kumpanya, di ba? At mas mataas ang pasahod po dito kumpara sa probinsya. Pero kung meron naman, syempre yung skills na pwedeng pagkakitaan, magamit natin. Kahit tayo na sa probinsya, katulad ng freelancing. Hindi mo na kailangan pumunta pa dito ng Metro Manila para kayo ay kumita ng malaki. Isipin mo yung long-term goal mo. Mas okay ba na mataas ang sweldo, pero mataas din ang gastos? O mas okay din ang tama lang ang sweldo, pero mas mababa ang gastos? Pangatlo, work-life balance po. Tanungin po natin. Siyempre, pagdating po natin dito sa Metro Manila, traffic, stress, di ba? At kaya nga mas marami pang taong gustong umuwi ng probinsya. Mas relax, chillax, at the same time, hindi nagmamadali. Kung ang hinahanap mo ay work-life balance, ay mas maigi siguro sa iyo ang probinsya. Pero kung gusto mo naman ng, syempre, excitement, stress, dito ka sa Metro Manila. And then, pagkakataon para sa trabaho naman, syempre, mas maraming pagkakataon po dito sa Metro Manila. At syempre, mas maganda po yung tinatawag na internet access. Kaya if not naman, maraming Pilipino na rin po, alam nyo, ang ginagawa na rin po ngayon ay nagwo-work from home. Kaya nung panahon ng pandemic, maraming umuwi ng probinsya. Basta merong computer, internet access, ay nako, pwede na silang kumita. At syempre man, pagdating naman sa networking and career growth, sa Maynila, syempre mas maraming pagkakataon na makipag-network, malapit ang career development, seminars, trainings, kung gusto mo mag-expand ng skills. Kaya nga sa probinsya naman, medyo limited po pagdating sa ganitong mga oportunidad. At syempre, ano mas maganda, sa probinsya o sa Maynila? Ang tanong, saan mo ba gusto mag-settle? Kaya mag-isip po tayo ng long term. Kung ang pangarap mo ay magkaroon ng sariling business balang araw, pag-isipan mo kung saan mo gustong simulan. Maraming oportunidad din sa probinsya, lalo na kung ikaw ay mag-o-offer ng specific products na wala pa sa lugar nyo. Meanwhile, in Manila, marami namang kompetisyon, mataas din ang operating cost. Pag-isipan mo kung saan ka mas komportable at mas syempre kikita. Alam mo, walang tama at mali pagdating sa pagpili kung saan ka magtatrabaho, probinsya man o Maynila. Depende to sa priorities mo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes, panibagong bagyong Ophel nakapasok na sa bansa. Ang bagyong Nika naman nakalabas na, pero nag-iwan naman ng pinsala sa ilang lugar sa norte. Pangulong Bongbong Marcos, aminadong pinag-iingat na ang pamahalaan sa pagsasaayos ng mga nasira ngayong sunod-sunod ang bagyo. Mag-isip-isip tayo kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ang susunod na bagyo, sayang lang. Cybercrime Investigation and Coordinating Center dudang sinadya at hindi lang daw basta glitch ang nangyaring unauthorized fund transfers sa GCash nitong weekend. Pag-uusapan natin. Pastor Apollo Kibuloy itinakbo sa ospital dahil sa posibleng life-threatening daw na sakit. At Andres Mula magkakaroon na ng ka-love team. Definitely, it's all very new kasi it's a different style of acting. It's a lot less jokes. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pamamaril ang isang kagawad sa Iloilo. Ang baril na ginamit sa krimen, pag-aari umano ng isang congressman. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Sariling kadugo ang pumatay sa 24 anyos na lalaki sa Iloilo. Ang nag-udyok sa sospek, litratong ipinadala ng kinakasama ng biktima. Himas rehas ngayon sa Pototan Municipal Police Station ang suspect na si alias Nante matapos maaresto kahapon sa Barangay Aglobong, Hanuay, Iloilo. Gabi nitong Sabado, nagiinuman ang biktimang si Joel Mamon Medes at kanyang tiyuhin sa kanilang bahay sa Barangay Purog, Pototan. Nang galit na dumating si Nante, hinahanap niyang live-in partner ni Joel na nauwi sa pagtatalo nilang dalawa. Laking gulat nila nang bumunot ng 12-gauge homemade shotgun ng suspect at pinaputukan si Joel. Sa kaliwang bahagi ng dibdib tinamaan ng biktima na agad niyang ikinamatay. Tumakas pa ang suspect matapos ang krimen pero sa kulungan din ang bagsak niya. Sa investigasyon, lumalabas na may hindi pagkakaunawaan ng suspect at kinakasama ng biktima. Tumanggi naman ng suspect na idetalye kung ano ang punot dulo nito. Mahaharap siya sa kasong murder. Sa Tigbawan, Iloilo, patay sa pamamaril ang dating kapitan at ngayon ay kagawad ng Barangay San Rafael na si Giovanni Triste. October 24, nang makasalubong na Giovanni ang suspect na si alias JR na nauwi sa komprontasyon. Biglang bunot naman si JR ng kalibre 45 baril at makailang ulit binaril ang biktima. Hindi bababa sa 7 ang tama na tinamo niya. Malalim na galit ang nakikitang motibo sa krimen. Kahapon, nagbigay ng pahayag ang Iloilo Police Provincial Office kaugnay sa insidente at sinabing tumugma ang murder weapon na pagmamay-ari ng isang congressman. Hindi na sila nagbigay ng iba pang detalye kaugnay dito pero sinabing naisampa na ang kasong murder laban sa suspect. On the report from the RCSU 6, the firearm subject for verifications has matched with the firearm registered in the name of a congressman, but we cannot give specific details as we are still conducting investigation. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Nag-iwan ng pinsala ang bagyong Nika sa probinsya ng Isabela. Bukod sa malakas na hangin, nagdulot din ng pagbaha ang ulang ibinuhos nito. Para sa update magbabalita live, si Mon Gualvez. Mon, nasaan ka ngayon at kumusta dyan? Cheryl, nandito kami ngayon sa Ilagan City sa Isabela kung saan awa ng Diyos. Hindi na umuulan magmula pa kaninang umaga pero nananatiling makulimlim pa rin ang kalangitan sa malaking bahagi ng probinsya. Gayunman, malayo na ito sa matinding paghagupit na ipinaramdam ng bagyong Nika dito sa Isabela. Naglipara ng mga natuklap na yero at iba pang gamit sa lakas ng hangin dala ng bagyong Nika sa Alicia, Isabela. Ang mga puno halos mabunot din sa lupa. Ang ilan sinusubukan pang talian ng mga bubong para hindi tuluyang liparin. Sinasabayan ng malalakas na hampas ng hangin itong buhos ng ulan. Kaya naman yung bawat tubig na tumatama sa balat mahapde na para kang hinihiwa dahil sa lakas ng hangin. Nag-zero visibility din ang kalsada sa lakas ng ulan. Pero ang ilan saka palang lumikas ng bahain na ang kanilang lugar. Ang alam namin po hindi ganun kalakas po, hindi ganito kalakas. Ang alam namin hindi maalis yung bubong namin. Ang grupo namang ito naghahanap pa ng masasalbang gamit ng itumba ng bagyo ang kanilang buong tindahan. Kaya nga sir, pagtiyagaan na lang sir kasi kung hindi namin kukunin baka kinabukasan wala na to. Sa Kawayan City, nagkasira-sira pa ang bakod na ito. Hindi na rin makita ang Alicoco Bridge dahil umapaw ng tubig sa ilog. Stranded tuloy ang mga motorista papuntang East Tabacal portion. Sa bayan ng Etxague, nagkalat sa open grounds ng munisipyo ang ilang nilipad na gamit mula sa peryahan. Aabot na sa mahigit 4,000 pamilya o halos 14,000 individual ang nagsilikas dahil sa bagyo. Hindi na katulad nung previous years na konting ulan, kaagad nababaha yung mga kabahayan. Pero now, ang tubig nag-i-stay talaga doon sa fields, sa mga taniman. Sa Bagao, Cagayan, gumuho naman ang bahay na ito malapit sa ilog sa Barangay Zone 7, Taguntungan.
Hindi rin nakaligtas sa mga bahay sa Sitio Maros, Hacienda Intal nang ragasain sila ng tubig mula sa bundok. Sa Aurora, nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga lugar na high risk sa pagbaha, landslide at mga nakatira malapit sa ilog at dagat. Tinatayang higit 2,000 pamilya ang kinailangang ilikas. Hinatira na rin ng food packs ang mga nangangailangan sa 8 bayan ng probinsya. Nababahala naman si Pangulong Bongbong Marcos sa sunod-sunod na pagdating ng mga super typhoon sa bansa. Pero pagtitiyak niya, nakaposisyon na mga pagkain at heavy equipment sa mga lugar na apektado ng bagyong Nika. Kabilang na riyan ang Aurora, Isabela at iba pang lugar sa North at Central Luzon. We actually managed to prepare. We've done the usual standard procedure where we have sent, pre-positioned our equipment and our relief goods. And we will just have to see where the areas are that will be particularly hit. Binabalanse rin umano ng pamahalaan ng pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura sa nagdaang bagyong Christine. Mag-isip-isip tayo kasi kung aayusin natin, tapos sisirain na naman ang susunod na bagyo, sayang lang yung ating ginawa. So kailangan natin magplano. Pero yung mga tao, kailangan na may kuryente, kailangan na may food supply, kailangan na may tubig, kailangan na ayusin ang kanilang bahay. Cheryl, patuloy na paalala ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko, ugaliing sumunod at makinig sa mga otoridad para manatiling ligtas. Kaya naman dito sa probinsya ng Isabela, isa ito sa mga unang probinsyang nagdedeklara palagi ng liquor ban sa tuwing nagkakaroon ng wind signal sa kanilang lugar para nga maalis at maiwasan yung mga makukulit o mga pasaway na una hindi sumusunod kapag kailangan na lumikas at yung mga hindi sumusunod din sa pagbibigayan ng mga ayuda oras na nakikigulo sa mga pila. Samantala, according naman sa latest update ng PDRRMO Isabela, nasa 7 ang mga overflow bridges na umapaw na yung mga tubig mula rito. Kaya naman nagsisimula ng tumaas din ang tubig dahil nga sa tubig na nanggaling naman sa mga bulubundukin or mga bundok na nakapaligid dito sa Isabela bago naman tumungo doon sa Tugigaraw or sa Cagayan province yung dala nitong bagyong Nika. Kaya naman isa ito sa binabantayan na mahigpit ng mga otoridad dito sa lugar, plus yung kuryente, pinamamadali nila na maisaayos at maibalik na yung supply dahil mahigit sa kalahati kasi ng mga bayan at lungsod dito sa Isabela, wala pa rin kuryente ngayon. Ang pinakahinihiling ng provincial government, maibalik sana kahit paano yung kuryente, ma-prioritize yung mga ospital at mga lokal na pamahalaan, yung mga munisipyo at city hall para nga makapagbigay din ng serbisyo sa kanilang mga mamamayan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Papalabas pa lang ang bagyong Nika pero tila bumubuntot ang kapapasok lang na bagyong Ophel. Para sa update, makakausap natin si Pag-asa weather forecaster Lori De La Cruz. Lori, magandang tanghali. Bigyan mo kami muna ng update sa bagyong Nika. Magandang tanghali din, ma'am, at sa ating mga kababayan. Si bagyong Nika po ay huling nakita sa layong ito pa yung huling nakita sa layong 225 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. At papalabas na po ito ng ating PAR o ng ating area of responsibility ngayong hapon. So by that time, wala na po yung epekto sa ating kalupaan. At sa ngayon, si Ophel o si bagyong Ophel ay huling nakita po sa layong 950 kilometers silangan ng southeastern Luzon at ito po base sa projection natin posible rin po itong tumama sa northern Luzon. So ang kanyang maximum sweeping winds sa Taglay ngayon 85 kilometers per hour near the center at guesstimates na 105 kilometers per hour. At kikilos po ito pat sa hilagang kanluran na direksyon. So yun nga, halos northern Luzon din po yung kanyang posibleng tamaan or maapektuhan. Lori, may kalayuan pa itong si Tropical Storm Ophel, ano? Pero ito ay may taglay na nalakas na tropical storm. Inaasahan pa bang mas lalakas bago tumama sa ating kalupaan? Aakyat ba ito sa typhoon or super typhoon strength? Opo, posible po itong marating ang typhoon category o typhoon strength bago po ito mag-landfall. So malakas din po itong bagyo at for sure malakas din na hangin ang dala nito. Halos katulad po ng kanyang bagyong Nika. Malawak ba yung circulation or yung radius nito? Sa ngayon,
Maliit pa lang po. Pero as it nears the landmass and as it intensifies, ina-expect din natin lalaki din yung kanyang rangers. Kailan ito inaasahang magla-landfall? Possible po by Thursday, afternoon or evening. Thursday afternoon or evening. Again, anong mga probinsya ang kailangang maghanda dito sa papalapit na bagyong Ophel? Mostly Northern Luzon pa rin ho. Halos yung rehiyon ng Northern Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon such as Aurora, Nueva Ecija. May kalayuan itong dalawa, no? Si Nika at si Ophel. Pero posible ba yung Fujiwara effect? Hindi po ma'am. Not likely po sa natin. Hindi ganoong interaction yung pwedeng mangyari. Dahil medyo magpalayo sila in terms of strength. By the time na naging typhoon si Nika, halos low na lang o wala na nga po. Possible wala na si Nika. Alam na ba natin ngayon or nakikita na ba ng pag-asa kung itong papalapit na bagyong si Ophel ay mas maraming ulan na dala? Well, sa ngayon po, wala pa po itong kumbaga, even yung weather advice po natin, hindi pa po tayo nag-issue. Ibig sabihin, wala pa po tayo nakikita na pinapakita yung rainfall that could possibly affect the... Hello? Oh, go ahead, Lori. That could possibly affect the eastern section of Northern Luzon. Pero, by the time na tomorrow, most likely tomorrow, baka mag-issue na po tayo ng rainfall advisory. Kasi pwede nang by Thursday or Friday, which is yung pinaka-critical time nito for bagyong Ophel, dun po makakaranas ng mga malalakas hanggang sa matinding pag-ulan yung malaking bahagi ng Northern Luzon. Baliban kay Ophel, may kasunod pa si Ophel. 'Di ba? May bumubuntot pa kay Ophel na isa pang binabantayang samarin ng panahon, do malayo pa ito, nasa may bahagi pa ng Pacific Ocean. At kung papasok ito sa loob ng PAR, ay papangalan ng Pepito. Ano ang update dito, Lori? Ayun nga po, sa ngayon, nasa tropical storm category ito. So, medyo maaga po yung kanyang paglakas or pag-intensify. Since malayo pa siya, may posibilidad na bago po siya makarating ng landas natin, medyo na-reach na yung kanyang maximum or yung peak na intensity. Tapos, unti-unti siyang hihina bago siya lumapit sa ating area of responsibility, bago siya lumapit sa ating kalupaan. So, hopefully... okay. That's good news. Hopefully, ay mas mahina na po ito compare sa Nika at sa Ophel na typhoon na lalapit sa atin. So, kumbaga ngayon, gaano ito kalayo pa sa bansa? Around 3,000 kilometers pa po ito away from southeastern Luzon. So, ang gusto pala natin ay lumakas na siya habang nasa dagat pa at malayo pa sa bansa para by the time na pumasok siya sa loob ng PAR, it will start to weaken. Yes po. Yun po yung maganda pong scenario. Mm-hmm. And that's a big chance of happening? Opo, may chance na kung gano'n po yung nangyayari sa kanya. Ay, mabuti naman. Maganda-gandang balita din yan. Alright, maraming salamat for the update, Lori De La Cruz. Sa iba pang balita, pinayagan ng Pasig City Regional Trial Court si Pastor Apollo Kibuloy na mag-extend sa Philippine Heart Center hanggang sa Sabado. Dinala sa Heart Center ang pastor matapos makaranas ng chest discomfort noong November 7 habang nakakulong sa Camp Crame. Dinala muna siya sa PNP General Hospital kung saan nakita na hindi normal yung tibok ng kanyang puso. Sa bisa ng court order, pinayagan siyang dalhin sa Heart Center noong Biyernes. Dapat ibabalik na sila sa custodial facility kahapon, pero pinayagan siyang mag-extend ng korte sa ospital hanggang Sabado, November 16. Nakakulong ngayon si Kibuloy dahil sa kaso ng pang-aabuso at qualified human trafficking. Susunod, mga nawalang pera sa GCash accounts ng ilang users. Posibleng hindi raw system glitch, kundi organized breach. Pag-uusapan natin kasama ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. At makikisaya tayo sa contract signing ng K-pop idol na si Kim Myung-soo live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas.
Isa rin sa nasalanta ng paghagupit ng Bagyong Nika ang Quirino Province. Bukod sa pagbaha, maraming poste at puno ang nagbagsakan. Para kumustahin ang sitwasyon doon, makakausap natin si Jesusa Leal, ang head ng Quirino Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali sa pagkakataon. Ma'am Jesusa, medyo pihit lamang po tayo ng kaunti dahil hindi po namin kayo maintindihan. Putol-putol po. Yes po, ma'am. Good afternoon, ma'am Cheryl Cosim. Opo. Kumustahin lamang po namin. Ano na ho ba ang lagay ng panahon dyan? Maganda-ganda na po ba? Yes po, ma'am. Actually, galing lang po kami sa field para i-actual survey natin yung damages. At nakita natin yung mga effect ng Bagyong Nika. Sa ngayon, mainit na. Malakas na yung araw sa Quirino. Kamusta po ang inyong pag-iikot? Kamusta ang assessment? Ano pong mga bayan yung pinaka-naapektuhan ng Bagyong Nika? Ayon po sa pag-ikot namin kanina, ma'am, ang District 1 ng Quirino ang medyo siya yung malaki yung damage. Ano po yung mga damages na nakita po natin? Sa mga agriculture, ma'am, ang nakita namin, ongoing pa kasi yung, ma'am, yung assessment. Nakalabas na yung ating mga partner from agriculture office. So, nag-ikot sila together with provincial and municipal engineering for the assessment also ng mga infra natin. May mga lugar pa po bang may baha? Kasi po sa mga post sa social media, ang sabi po ng mga residente, maski yung mataas daw na lugar na sa bayan ng Difun ay binahana. Tama po yan, ma'am. Tama po yan, ma'am Cheryl. Kagabi, hindi namin in-expect na talagang ganun kataas first time after sabi ng mga residents first time po na ganun kataas ang tubig na biglang pong Opo. So saan ho galing itong tubig ito? Sa ulan lamang po ba nang galing? Sa ulan po at saka siyempre galing po sa mga rivers din natin sa Quirino, ma'am. Kasi overflow na talaga. Mataas talaga. Sobrang lakas kasi ng ulan. Sobrang tubig talaga ang ibinuhos. Oho. May mga areas pa po ba? May mga barangay pa ba na may bahaho? Sa ngayon po, kasi para flood lang po yun. So, unti-unti na po na-subside. Mabilis lang din po yung pag-subside niya. Meron ho bang naitalang landslide? Meron po, ma'am. May mga naitalang landslide. So, meron tayong kanina, after report ng isang LGU natin, meron tayong isolated barangay kasi walang daan. Dami landslide sa area. So you're saying na-isolate po sila? Yes, ma'am. As per hindi ma-penetrate. Ongoing pa kasi ang clearing, ma'am. Pero inaasahan ho bang makiklear naman at makakaabot po yung tulong sa kanila within the day? Yes, ma'am. Ang LGU po natin is nagbibigay po ng tulong together with our province po, ma'am. Opo. Pero yun pong sinabi niyong na-isolate na barangay ay maaayos po ba? Makiklear naman po yung daan papunta po sa kanila within the day para maabutan din po sila ng tulong? Yes, ma'am. After po, doon nakausap namin yung mayor. Bali, nagtulong po ang province and municipality to clear the area, ma'am.
Kumusta rin po ang linya ng kuryente, komunikasyon at tubig? Ang kuryente, ma'am, pare-resume lang dito sa capital town, sa Cabarugis. Ang kuryente, doon sa districto, wala pong kuryente. Tapos, nawalan din kami ng communication since yesterday. We cannot connect with group and even sa PLDT sa smart enemies ng communication. Nag-block out po kami ng communication. So, ngayon lang po, ma'am, naka-resume ang signal. So, nahirapan po kami sa signal mula kagabi, hapon. At wala ka rin kuryente kahapon. May doon po sa initial reports po na nakukuha nyo at pag-iikot, may mga nasira po bang mga bahay? Ilang residente rin po ang kinailangang i-evacuate at nananatili pa rin sa evacuation center? As of yung last report namin, ma'am, ang naitala namin na evacuees is 1,117 families, comprising of 2,886 na nasa inside of evacuation at meron din tayong 64 families na nasa outside evacuation. So sa ngayon, yung iba pabalik na, pero yung iba is nasa evacuation pa lang. Kamusta po ang inyong resources, yung mga relief food packs na ipinamimigay? Sapat naman po? Patuloy naman po yung pagbibigay ng relief ng mga LGUs natin. Meron naman galing sa PSWD, meron din sa provincial, at meron din mga mangilan-ngilan na mga nagbibigay po ng saan. Marami pong salamat for the update, Ma'am Jesusa Lial ng Quirino PDRRMO. Sa ibang balita, isang bata sa Palawan ang nananawagan ng tulong dahil sa kanyang pambihirang cancer sa gulugod. Ang pasyente kailangan na raw maoperahan kaagad sa ibang bansa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Tinamaan ng pambihirang cancer sa gulugod ang isang batang babae sa Taytay, Palawan. Mayo nang makaramdam ng hirap sa paglunok at paggalaw ng ulo, ang 5 taong gulang na si Audrey, nag-iisang anak ni Lenny Perez. Matapos sumailalim sa CT scan at MRI, nakumpirmang may bukol sa gulugod ang bata. Hindi raw ito kayang gamutin sa Palawan, kaya pinapunta sila sa Maynila. Tinubuhan si Audrey dahil hirap na siyang huminga at tinanggalan din ng tubig ang kanyang ulo. Siyempre, hindi ko po akakalain na mangyayari yun sa anak ko. Kasi okay naman siya nung pinanganak. Masigla siya. Tsaka normal, as in normal. Tsaka matalino po siyang bata. Wala akong karapatan magreklamo kasi yung anak ko mas mahirap pa yung sitwasyon kaysa sa akin. Pero lumalaban siya, ma'am. Chordoma raw ang sakit ni Audrey. Isang pambihirang uri ng cancer sa spine na kadalasang nakikita sa mga pasyenteng edad 50 pataas. 1 million lang yung nagkakaroon ng gantong bukol, no? Sa ngayon, hindi pa natin fully understood yung cause ng chordoma. Ayon sa mga pag-aaral, nakita nila na walang relationship yung lifestyle, environmental, or dietary yung kinakain natin. Magli5 buwan na ngayon sila Lenny sa Maynila at 2 buwan na sa ICU si Audrey. Ang bukol sa kanyang batok, kasing laki na ng mansanas. Ang pinaka-mainstay na treatment dito is surgery, which ang goal is matanggal as much as possible yung bukol in a way na safe para sa pasyente. Pagkatapos ng operasyon, usually sinusundan po ito ng radiation therapy. So pag hindi na treat, no, there's a possibility na lumaki siya at mag-invade sa kanyang brain. Dahil sensitibo ang posisyon ng bukol, tinapat si Lenny ng doktor na sa ibang bansa lang maaaring operahan si Audrey. Kapag ginalaw daw kasi ang bukol, nakataya na ang buhay ng bata. Sabi ng doktor, gusto kong iuwi daw, pwede ko nang iuwi. Pero hindi ko matanggap. Sabi ko, Lord, ano yun? Antayin ko na lang yung anak ko. Sabi ko, sobrang sakit, ma'am. Siyempre, bilang magulang, torture sa'yo yun. Nakikita mo yung anak mo na ganun.
sana may mabuting puso na tumulong kay Audrey. Kung nakikita niyo po yung mga video ni Audrey, talagang kung nakakapagsalita lang siya, sasabihin niya, gamutin niyo ako. Ako po si Mobile Journal Yera Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Hindi system glitch, kundi isang organized breach. Ganyan ang tinitignan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa nawalang pera sa GCash accounts ng ilang users. Ibig sabihin, hindi pumalya ang sistema ng GCash at may isang grupo ng mga scammer na sinadya raw ang pangyayari. Kaugnay niyan, makakausap natin si CICC Executive Director Undersecretary Alexander Ramos. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Ay, magandang tanghali, Kirill. Salamat po sa oras. Yusek, sa naunang pahayag po ng GCash, sanhi lang daw ng error sa ongoing system reconciliation process yung nangyari. Paano nyo po nasabi na hindi pala po ito sanhi ng system glitch? Nako, ang detalye nila, sila lang nakakaalam eh. Pero ang detalye namin, ang nakalap namin mga information is different. Opo. So, kailangan i-reconcile natin to. Example natin, si vlogger natin, si comedian Pokwang, nag-post sa mga numbers, sa mga nawala siya ng pera. Ngayon, dahil over the weekend, talagang naka-standby kami. Yung CICC, hindi po tayo natutulog, 24 oras tayo. Hanggang madaling araw ng linggo, lahat ng biktimang pwede namin ma-reach out, ay personal naming tinatawagan, kinokontak sa various means, no? Of the 21 na na-contact natin, 4 lang bigay ng detalye. Ang detalye na yon ay tumutugma sa mga numero na napadala ng pera na withdraw sa pera ni Pokwang. So, hindi naman sila magkakakilala. Paano ngayon nangyari yan? Okay lang sana kung random magkakaibang numero, di ba? Opo. Opo. At number 2, nangyari to sa specific time na hindi naman regular transaction hour at nangyari, di ba? Okay sana kung nangyayari ito sa regular hour. Hindi eh. Sa madaling araw to nangyari. Kaya napaka-imposible na mag-isa lang nagagalaw ang ano. Alam naman natin itong mga scammer natin gumagalaw sa mga alanganing oras na hindi tayo nakabantay. So meron tayong mga tinatawag na mga parameters para masabi na ito ay hindi ordinaryong pangyayari. Ito ay isang in-schedule na pang-attack. Sino ho ang nakikita? Dapat magtugma yan. Opo. Alright. Yusek, sino po ang nakikita nyong nasa likod nitong posibleng organized breach na ito? Na-trace na ho ba? Yan. That's why we are, nung buong weekend, no, Sabado, Linggo, katuwang ho natin. Actually, may mga tao sa GCash na kinokontak natin, mga telco. Ang problema sa GCash, pinapadali na press release. So we cannot investigate a press release, di ba? Opo. So we informed NTC of our findings. Talagang mag-independent investigation kami kung ganito ang sistema nila. So ang sinasabi po natin, Yusek, mukhang the way I'm not sure, yung hindi po nagiging transparent o honest ang GCash dito po sa nangyaring claim nila na glitch. Yan ang lumalabas sa aming assessment kasi kung transparent sila, meron kami mga previous kaugnayan, no? Na maayos naman. Pero bakit itong weekend, suddenly, tikom ang bibig nila? So, diba? If you are transparent enough, the way the upper management is, dapat, ay kasama namin sila no weekend nag-iimbestiga. Nihay, hindi ko makita eh. Alright. So, they're not working, including itong si Pokwang. We reach out to her. Tanda mo, she is an influencer. Marami nakikinig sa kanya. Paano ba nangyari? Ano ba na-resolve? Okay? Paano ba ginagawa niya nung mabiktima siya? Meron ba siyang activities para masabi natin na hijack yung account niya? Walang mga ganong explanation eh.
tinuturo agad ng sistema, pati nga SIM card registration, walang kinalaman sa pag-hijack ng account niya, sinisisi niya. So makikita natin na, ano ba to, isolated ba to? Marami bang biktima? Ilan ang naging biktima? Wala tayong ganong detalye. Ang alam natin, may 21 taong nag-report sa atin, 4 doon, full and details. Yun ang hawak namin ngayon. So ano pa po ang plano po ninyo? Kagaya niyan ay parang pwede po ba ninyong i-assert or i-demand po sa GCash na makipag-cooperate po sa inyo para malaman talaga kung ano yung nangyari? Kami ho ay hindi nagde-demand. Kami ho ay partner ng taong bayan sa paghanap ng solusyon sa mga problema. Ngayon, hindi rin kami regulator. So ang report namin ay pupunta sa mga regulator at sila na ang mag-desisyon kung ano man ang kaukulang parusa o ano ang posisyon na dapat igawad sa mga naging biktima o dun sa mga naging pabaya. Okay. Pero yung pananagutan din po nitong GCash na to be transparent and sa mga users po nila. Ay, yun, importante po yun dahil kasiraan nila yung pag hindi sila transparent. At naninindigan po kayo na hindi lang ito system glitch. Hindi po. Yung datos na hawak namin does not reflect it is a glitch. Ano po ang mensahe natin sa GCash? Ay, hindi ho sa GCash, sa ating mga kababayan. Kasi 2 linggo na kaming nagwa-warning sa mga kababayan natin. May nakikita tayong padami ng mga modus para agawin ang control ng inyong e-wallet. Hindi ho tayo nagkulang dyan, no? Sana yung ating mga kababayan makinig naman at huwag pipindot ang basta-basta sa kanilang cellphone. Okay. So Yusek, ang sinasabi po natin ay itong mga nangyari ay hindi system glitch pero ang may kasalanan po or ay yung mga user. Well, we have to find out. Until they come forward, we will not be able to determine sino may kasalanan. But the information we have, may nawalang pera at nailipat sa ibang account. Yun ang indefinite na information. So kung ikaw ay nawalan ng pera, ibig sabihin, ninakawan ka. Pero ibinalik din daw po sa kanila. Ay, bakit? Kung binalik ba, does it mean na hindi ka ninakawan? Alright. So, ang sinasabi po natin ay walang kasiguruhan na naibalik kung saan, kumbaga, kung kanino na ilipat yung pera nila, ay hindi rin posibleng hindi doon din nanggaling. Basta ibinalik lang. Kaya hinahanap namin ng mga kasagutan dito. Okay. Alright. Ano pa po ang next step ng CICC on this, sir? Gusto namin ng publiko, please, huwag kayo mag-report sa social media. Hindi ho binabalik ng social media ang pera nyo. O kayo ay makipagtulungan sa gobyerno nyo, magagawa natin ng polisiya at strategy para maiwasan ang mga ganito pangyayari. At ano rin po yung mga pag-iingat na dapat tandaan ng ating mga kababayan para nga po hindi rin sila mabiktima nitong mga scammer na ito? Huwag pairalin ang greed. Kasi yung gusto nating kumita na mabilisan o makalibre, isa ho yan sa mga technique na ginagamit para ma-entice ang tao na mag-click ng kung ano-ano sa ating cellphone. Iwasan po natin ang mga easy money-making projects dyan o yung mga madaling kumita at napakamura mga bilihin. Kagaya po, naalala ko lamang po sir, kahapon ay 11/11. So ang daming siguro nag-place ng kanilang orders. Kagaya po ako, wala naman akong in-order, pero may message na your Lazada shopping fast refund policy will be automatically renew. Wala naman akong ginagawa. So meron na naman silang pinapaklik. So yun yung mga kailangan ingatan. Ano po? Hindi lang ingatan, iwasan totally mga unsolicited messages.
Alright, marami pong salamat sa inyong oras. Yusek Alexander Ramos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ngayong sunod-sunod ang bagyo at mga senyales ng climate change, isinusulong ng ilang environmentalist na seryosong pag-aralan ang pangangalaga sa kalikasan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. 2 Pinoy ang kinilala bilang next generation leaders ng Time Magazine ngayong taon. Sila ang magkapatid na sina Ann at Billy Dumaliang, environmental conservationists, at ngayon, Time 2024 next generation leaders na rin. Talagang nakakataba ng puso at nakaka-proud kasi yung Pilipinas nasa listahan na yon. So yung pagiging parte namin nung list ng Time is hindi lang for us or for our team, kundi para sa lahat ng Pilipino na umaasa na magkakaroon tayo ng mas magandang kinabukasan. Mas nakilala natin sina Ann at Billy bilang co-founders ng award-winning Masungi G-Reserve Foundation sa Baras, Rizal. Dito, pinangangalagaan nila ang mahigit 2,000 ektarya ng mga degraded watershed area sa lugar. Alam na alam nga ng lahat kung paano simula 2017, samut-saring pagsubok ang kinaharap nila. Kabilang na ang pagpapatupad ng environmental laws sa bansa. So merong gap in enforcement. And we're trying hard to parang fill in that gap in the ways that we can, play our part where we can. So, talagang mahirap yung political structures natin for environmental defense. Kaya sa kabila ng mga pagsubok, tuloy sila sa pakikipaglaban para sa kalikasan. Ang Masungi G-Reserve, hindi lang pasyalan, pero mistulang paaralan din kung saan pwede kang matuto about the environment. Open din silang umikot sa schools at iba pang institusyon para sa mga gustong matuto ng geotourism. Mensahe nila, lalo na sa kabataan, kung mahal mo yung lugar na ginagalawan mo, kilalanin mo, namnamin mo, kumilos ka para maprotektahan ito because there's so much na pwedeng gawin. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang mukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. 50 years old na ang iconic na laruan natin noon, na Rubik's Cube. Sa loob kasi ng kalahating siglo, higit kalahating bilyong units na rin ng Rubik's Cube ang nabenta. Kayo kapatid, anong paborito mong laruan noong bata ka pa? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo. Dito. Nakalimutan. Yung paper doll. Oo. Bakit yun? Kasi yun yung pinaka parang mas madalas na binibili ng mga nanay sa bata kasi mas mura. Barbie. Bakit yun? Kasi magandang bihisan. Manika. Bakit yun? Maganda. Wala lang. Manika. Kasi manika kapikit. Ano lang yun po, mga staff toy. Oo, bakit yun? Ano po kasi sa comfortable ko ang dalawa. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pagtanggal umay sa pananghalian. Kahit ipinagbabawal, hindi pa rin tumitigil ang bentahan ng karne ng aso sa ilang lugar sa bansa. Sa Ilocos, isa ang arestado dahil dyan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Man's best friend kung ituring ang mga alaga nating sinabantay. Pero sa ilang parte ng bansa, tuloy pa rin ang kalakaran ng pagkatay sa mga ito para kainin. Nakasako at may tali pa ng alambre sa bibig ang asong ito nang madatna ng PNP, CIDG at Animal Kingdom Foundation mula sa isang stall sa San Juan, Ilocos Sur. Mahigit 3 taon daw silang nagsagawa ng surveillance sa lugar dahil sa talamak na dog meat trade. Kasabay ng operasyon, nasabat ang 20 plastic ng mga ulam na sangkap ay karne ng aso o tinatawag nilang asusena. Iba't ibang putahe po ito, adobo, we also have dinuguan doon. Sa isang plastic bag naman, nandun po yung ulo pa po ng dog. Noong pandemya raw nagsimula ang pagbibenta ng mga ulam na aso kahit na ipinagbabawal ito at tuloy-tuloy pa rin sila sa pangangalakal nito hanggang sa ngayon. Babala naman ng Animal Kingdom Foundation, maraming sakit ang posibleng makuha ng mga kumakain ng dog meat.
It's not safe, hindi siya malinis. At yun nga, may risk pa siya ng rabies. So not only rabies, maaaring makakuha pa kayo ng sakit. So, sa ilalim ng Animal Welfare Act, mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang pagkatay ng aso. Ang sinumang lalabag, maaaring makulong ng hanggang 6 na taon at magmulta ng hanggang 50,000 pesos. Nakadetain na ang lalaking nahuli sa Ilocos Sur na nagbebenta ng dog meat. Ang nasagip namang aso na pinangalan ng Juana, nasa rehabilitation center ngayon ng foundation para alagaan at mahanapan ng fur parents. Hanggat hindi natin sinusukuan itong mga animals na ito sa kanilang rehabilitation, na-adapt po sila. Sa kadiliman ng dog meat trade, may liwanag pa rin para sa mga aspin na kagaya ni Juana. Lahat ng uri ng aso, deserve ng pagmamahal at aruga. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita. 8 buwan na sa ospital ang isang lalaki sa Dinagat Island. Tinubuan kasi siya ng bukol na sinlaki ng kanyang ulo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nakasandal na sa balikat ang ulo ng isang lalaki sa Dinagat Islands. Hirap na kasi siya sa bigat ng bukol na tumubo sa kanyang ulo. Sa sobrang laki ng kanyang bukol, aakalaing tinubuan ng panibagong ulo ang 37 anyos na si John Rihapa. Dahil sa kaawa-awang kalagayan, pinost siya online ng vlogger na si Jess para humingi ng tulong. Talagang kawawa po ma'am dahil nga umihingi. Pagpunta nga namin doon, umiyak siya nang nalaman niya na may bisita siya. Dali-dali ko namang binidyohan. Talagang sincero talaga siya na humingi ng tulong sa amin na maoperahan talaga siya. Ayon sa kapatid ni John Ree, Marso noong 2021 nadula sa banyo ang kanyang kapatid. Doon na raw nagsimula na may tumubong bukol sa ulo nito. Dahil hirap sa buhay, hindi nila agad napatingin sa doktor si John Ree. Ang bilis po ng paglaki. Yun nga, last year, maliit pa yun eh. Malagyan pa ng sombrero yung ulo niya. Ngayon lang nga February, kumauna ng bata. Yun. Madalas indahin ni John Ree ang sobrang pananakit at bigat ng kanyang ulo. Kaya mula Dinagat Islands, bumiyahe sila papuntang Davao City para mapasuri na si John Ree sa espesyalista. Sabi po daw ng doktor na hindi na nila makaya operahan kasi lumubo na yung bukol. Tapos yung mga ugat niya sa ulo, lumalaki na po. Kinakain na po ng tumor, yung part ng utak niya. Kaya hindi na po daw pwedeng operahan kasi baka during operation, baka hindi makayanan ng pasyente. Sa ngayon, mahigit 8 buwan na si John Ree sa ospital. Hiling nila makapagpa-second opinion sa ibang espesyalista. Sa kunting financial lang po, para lang po sa daily needs nila doon. Salamat po sa may mga malaking puso na tutulong. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Hola mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Ortigas. But of course, magandang ating rason kung bakit tayo nandito ngayon dahil ang Korean superstar heartthrob na si Kim Young-soo ay pipirma po ng isang exclusive contract sa isang Filipino agency, ang Galaxy Entertainment ng Universal Records Philippines. Sobrang laking bagay nito, no? Kasi syempre, alam naman natin na napakadaming fans dito ni Kim Young-soo. At ang tanong ngayon, sa one-on-one interview natin sa kanya pagkatapos nga nitong live natin, kung magtatagal ba siya dito sa Pilipinas, yun ba ang magiging siste? Malalaman niya ng mga fans natin, syempre, hindi ng fans si Kim Young-soo, maya-maya lamang ibibigay ko sa inyo buong-buo yan. Pero syempre, eto pa, isa pang heartthrob ang pag-uusapan natin, si Andres Mulak na may bago ng show. Solo flight siya, hindi niya kasama dito yung pamilya niya. Ano nga ba yan? Yan at ang iba pa sa report na ito. Aarangkada ng solo career na heartthrob na si Andres Mulak. Bukod sa TV5 sitcom ng pamilya Mulak na The Purse Family, bibida pa si Andres sa adaptation ng Wattpad hit na Ang Mutya ng Section E. Definitely it's all very new kasi it's a different
style of acting. It's a lot less jokes because it's not pang sitcom, pang comedy. But it's all really a new learning experience and I'm really happy that I get to experience all of this. May mahigit 300 million reads online ang Wattpad series na ito. Gaganap dito si Andres bilang si Kiefer at makakasama niyang ang up-and-coming actress na si Ashton Olvega bilang si JJ. As a wholesome gentleman pa rin si Andres na madalas ngayon tuksohin sa tambalan nila ni Ashteen. It's a blessing talaga and I get to work with a very talented person that is Ashteen. I still have to keep it professional because she's a great actor. Napapanood si Andres sa The Purse Family every Sunday, 7:15 p.m. sa TV5. Abangan naman ang bago niyang proyekto soon sa Viva One. Another proud moment para sa Beanie fandom. Ang latest hit kasi ng grupo na Cherry on Top, pinatugtog lang naman sa NBA halftime show sa laban ng LA Clippers versus Toronto Raptors. Sinabayan ito ng sayaw ng official dance team ng LA Clippers sa harap ng libo-libong audience. At ang mas nakakatuwa pa, 5 sa Clippers spirit ay Pilipina. Ito naman in other showbiz news, si Ate Coring ready na sa kanyang bagong role as pambansang referee sa pagsisimula po yan ng face-to-face harapan. Siyempre may mga balita tungkol dyan ang ating mobile journal na si Denise Valdesancho. Present ang mga sausawero at sausawera dito sa Barangay E. Rodriguez Sr. sa Quezon City. The long wait is over dahil eto na ang face-to-face harapan. May napakunot ang noo, may napangiti, at may napatawa rin. Hindi pinalampas ng mga sausawero at sausawera ang chance na mapanood ang unang episode ng Face-to-Face Harapan. Kahapon yan sa Barangay E. Rodriguez Sr. Quezon City. Maganda, pero yung agon sa kulang, saka ano? Oo, medyo naniniwala ako. Natuwa ako. Si Ate Coring, kamusta naman kaya bilang host? Siyempre journalism lang siya, sa mga balita ko lang siya napaparang, tapos ngayon siyempre. Ayun, nagandaan din ako, magay lang din sa kanya. Present na present at ready na si Ate Kay bilang pambansang referee, kasama ang host and comedian na si Donita Knows. Kurina, alam mo ba, nagbabakbakan sila dyan. Kung minsan nagsasabunutan pa, may nakita talaga tayo, girl. The challenge is, how do you find a resolution? At the same time, paano ka ba magiging pambansang referee? Si Donita Knows naman, kinabahan daw palang maka-work ang isang Corina Sanchez Rojas. Talagang medyo, hindi ko pa siya nakakasama maka-work. Pero nung nakasama ko na siya, in fairness talagang sobrang masaya. Happy, sobra. Siyempre, hindi complete without the trio tagapayo. Si Dr. Love, isa sa mga nagbabalik. It's a beautiful experience, I tell you. It's a daily learning of events, you know, the stories of different people, different walks of life. Akala mo, alam mo na yung mga problema nila, pero may ibang twist yung problema. At ang mga susunod na episodes, kayo na lang ang iniintay. Very challenging, and I tell you, you better watch out. Ang daming magagandang story, ha? Taong bayan na ang nagbigay hatol. Kaya't huwag palagpasin ang bawat episode ng Face-to-Face Harapan mula Lunes hanggang Biyernes 4 p.m. sa TV5 with catch-ups every 9 p.m. sa 1 PH. Mobile journalist Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. Eto na nga, Cheryl, kakausapin ko na ngayon si Kim Yung-soo. Yan muna yung latest sa showbiz, ha? Back to you guys dun sa studio. Thank you, MJ. Mga kapatid, 42 days na lang. Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.